Brother Ando, ang sa opening prayer po. Okay, hallelujah tayo. Nalain sa mga kapatid. Ito natin ang Lord Diyos na magpapalain sa lahat. Lord, maraming salamat sa gabi ito na ikaw ang aming kapiling. Kulay-kulay namin ang iyong mga salita. Lord, thank you sa mga bagay. Mga pag-aaliw mo sa amin sa bagay ito. Patuloy mo kami sinasamahan. Bawat isa. Binibigyan mo kami ng kalusugan sa amin. Patuloy kami na patuloy sa ito, Lord. Papasalamat kami sa mga puso. Sa gabi ito, Lord, ikaw ang maruna sa mga isa. Maunawaan nila na tanggapin nila ang kulay-kulay sa sila maaliw sa na tanggapin nila. Lord, ganun din sa Lord, sa gabi ito, ikaw ang sa kanila. Bigyan sila ng bagay, lumapit sila sa Lord. Sa gabi ito, Lord, sa bawat isa sa amin, nandirito, kami sa salusaluhan namin, nasa ang puso namin, ingatan mo. Lord, sa gabi ito, ikaw ang aming kaharap, nakatayo dito sa amin. Lord, tagapakinig lang sa inyong salita, tatanggapin namin, Lord, puso sa Amen. Lord, kasarap sa pakiramdam, nasa puso namin, na patuloy mo kami iniiwas sa mga bagay na mapahamakan sa mga at sa mga bagay na paghiling lang, ikaw, Lord, maarap sa bawat isa sa amin. Hindi kami nadadala doon. Maarang baling, Lord, salita na nasa puso namin, Lord. Sasamahan mo kami habang buhay kami sa mundo. Lord, salamat sa babalik ko ang pagkakas sa Kristo. Amen. Amen. Amen, mga kapatid. Tayo po ako sa ating testimony. Sino po ba? Amen, Sister Eden. Amen. Praise God. Magandang gabi mga kapatiran. Amen. Ako'y nagpapasalamat sa ating Panginoon na sa kanyang paggabay, sa pagbigay sa magandang kalakasan namin at kalusugan, sa aking mga anak at sa aking mga kapatid at sa ating mga kapatiran dito. Ipagpray ko din ang aking anak na Mutiko Parisan, coming September 20 sa Amen. Tacloban. Sana Panginoon makapasal siya sa kanyang board exam. Amen. Salamat din ako sa ating Panginoon kong Jesucristo sa pagbigay sa paggabay sa aking asawa sa kanyang trabaho, at pasalamat din ako sa ating Panginoon na sa aming pangangalaga binigay niya. Pero po, ibabalik ko na sa ating Panginoon. Praise God. Amen. Sino pa po ba? Kung wala na po tayo, pwede ako sa ating awit, sa ating solidarity. Tinatawag po natin si Brother Jem. Yes.
ang aking nais. Di ka rin mo, Diyos, para sa akin. Pusong kanisan ang aking nais. Di ka
pangalan ng ating preparing song, si Sister River.
ngayon tayo, pwede mo ako sa offering prayer. Tawagan po natin si Brother Ando. Kaya dahil tayo manalangin natin sa pagkaloob sa Diyos. O Lord, Lord, salamat sa binibigyan namin ang puso, papasalamat sa pangailangan namin, Lord, sa ikaw ang nagtubay, Lord, sa araw-araw namin na pangailangan sa bawat family, sa bawat tuloy kami, Lord, gabayan sa paano namin makuha ang tunay na pagkakamang buhay. Ikaw, Lord, ang aking sa bawat sa panahon mo, ang bawat isa dito, bawat isa rin sa lahat. Patuloy sila ang patuloy sa patuloy sila bigyan ng kapayapaan sa sila ating pagdapi sa ito bagay mga kaisipan alisin mo, Lord, mga kaisipan sa kamundo balik mo ang salita, Lord, ikaw ang bago sa bawat isa sa amin, ikaw ang bigay sa amin, ikaw, Lord, ang tunay pangyarihan magbabago sa gawain sa Lord, patuloy mo kami ng kalakasan sa mundo kami nagkakulay at bawat kaya nagkatiwala bawat isa sa amin kung saan man kami punta, Lord, ikaw ang patuloy mo kami, Lord, yan ang kalakasan. Iwas mo kami sa mga bagay takpan mo ang mata, ayos sa paningin, ikaw ang bibigay paningin sa okay, tayo ay magsuko mga kapatid, tayo ay patuloy sa ating gawain sa gabi ito. Masaya ba tayo mga kapatid? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Tayo napaka-biyaya sa bawat sa atin sa gabi ito na tayo ay tatanggap ng salita ng Diyos. Amen. Ito ang tunay na biyaya. Amen. Hindi tayo mapapaamak sa mundo ito mga kapatid. Amen. Pag tinanggap natin ang salita ng Diyos, tayo ay may gabay. Siya ay aaliwin tayo sa anong bagay na mga makamundong mga gawain. Kasi itong mundong ito mga kapatid, talamak ang mga gawain na labag sa salita ng Diyos. Yun yung mga gusto gawin ng mga tao ngayon. Kaya tayo mga kapatid, natagpuan natin ang ating Panginoon, ng ating Panginoon Jesucristo. Doon tayo tututok kung ano ang pinagkaloob ng Diyos sa bawat sa atin. Kasi mapayapa ang pamumuhay. Praise God. Kahit dumarating man ang ating mga pagsubok, talagang mapayapa pa rin. Kasi ang Diyos talagang sinusubok ang mga anak kung hanggang saan. Amen. Kung hanggang saan siya tunay na tapat sa kanyang mga kapatid. Hallelujah. Kasi kung hindi ka tapat sa ating Panginoon, Amen. kaunting pagsubok, bibitaw. Hindi natin kailangan bumitaw mga kapatid.
alam na natin ang katotohanan. Kasi kahit subukin tayo, magpasalamat tayo sa Panginoon. Kasi sinusubok niya tayo. Amen. Amen. Kasi kung hindi tayo subukin, hindi tayo mahal ng Diyos. Tama. Mahal tayo ng Diyos. Kaya sinusubok tayo. Mga anak niya, sinusubok. Tama. Kung hanggang saan ka katatag sa Kanya. Kung hanggang saan ka katapat. Kaya, hallelujah, tayo patuloy mga kapatid sa ating salita ng Diyos. Aking share sa bawat isa sa atin at sa mga Hallelujah. nanonood sa live sa Hebreo chapter 10 tayo ito ang pagsalusaluhan natin sa gabi nito. Kasi ito ang tunay na mensahe ng Diyos. Mhm. Okay, tayo patuloy. Sapagkat ang kautusan na may isang anino ng mabubuting bagay Mhm. na darating hindi ang tunay na larawan ng mga bagay kailan pa man. Ito ang tunay na larawan. Alam na natin kung sino ang darating na ang tunay na larawan, hindi yung mga bagay dito sa mundo. Alam na natin kung sino ang darating. Kailan pa man. Ay di maaaring magpasakdal sa mga nagsisilapit sa pamamagitan ng mga hain na laging iniaandog sa taon-taon. Hindi yung taon-taon kasi mga tao, yun yung gawain, aandog sila. Mhm. Pero ang tunay na binigay ng Diyos na isang andog, hindi ang tunay na larawan ang ating Panginoong Jesucristo. Siya ang tunay na inandog sa ating mga kasalanan. Kaya tayo mga kapatid, doon tayo magbibigay ng oras sa ating Panginoon, nating Panginoong Jesucristo. Amen. Siya ang tunay na larawan mga kapatid. Huwag tayo gagawa ng anumang bagay na taon-taon magbibigay Oho. ng andog Handog. para sa mga kasalanan, Kasalanan natin. Mhm. mga kasalanan Mhm. ng mga tao. Hindi katanggap-tanggap sa ating Panginoon yan. Kasi pag nagandog ka, kaya binago ng Diyos, kasi binigay ang isang larawan na tunay na iandog sa ating mga kasalanan, ang ating Panginoon Kristo. Hindi yung, kasi yung mga tao noon, magandog sila, maya, pagandog nila, pagkatapos sila magandog, Kasalanan. gagawa na naman Kasalanan. ng kasalanan. Kaya yun yung binago ng Diyos. Nagpadala siya ng tunay na larawan dito sa sanglibutan. Kaya doon tayo kukuha ng pagmamahal. Tama. Sa ating Panginoon. Kristo. Siya ang mahalin natin. Mhm. Hindi yung mga gawa-gawa ng tao. Mhm. Taon-taon magandog. Taon-taon, araw-araw, iniipon nila ang kasalanan nila. Para taon-taon, may andog sila. Dito ang mga gawain ng mga tao. Kaya, tayo ay natagpuan natin ang tunay na larawan sa mundong ito, hindi na tayo kailangan mag-andog pa. Mhm. Kailangan natin, iandog natin ang sarili natin sa ating Panginoon. Amen. Yun yung tunay na andog. Pag-aandog natin, ibigay na natin ang sarili natin sa ating Panginoon. Amen. Yun yung tunay na pag-andog. Wala na tayo dito sa sanglibutan. Nagbago. Nabago tayo mga kapatid. Sa ibang paraan ay hindi kaya baga nagsisipag ikat sila sa pag-aandog sapagkat ang mga nagsisisamba yamang nalinis na minsan ay hindi na sana nagkaroon pa ng
bundi sa mga kasalanan. Mm. Hindi pa sana nagkaroon pa ng bundi ng ating mga kasalanan. Kasi minsan pa man, kinuha na ng Diyos tayo. Hindi na kailangan na paulit-ulit. Kinuha na tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan. At ang mga kambing ay makapag-alis ng mga kasalanan. Hindi makapag-alis. Tama. Hindi, sapagkat di maaari ng dugo ng mga bata, ng mga kambing ay makaalis ng mga kasalanan. Tama. Hindi makaalis ang mga dugo ng kambing o baka ng mga kasalanan. Kasi ito ang mga gawa ng tao ngayon dito sa mundo. Kung ano-ano. Talagang mga kinagisingan pa nila sa mga ninuno ng mga gawa. Yun kailangan. Binigyan tayo ng mensahe ng Diyos. Kaya natin mga kapatid, napakabiyaya. Natatagpuan natin ang tunay na biyaya. Matatagpuan natin ang tunay na hinahanap natin mga kapatid. Amen. Ang ating hinahanap natin na maging makapiling natin ang ating Panginoon. Sa mawala man tayo sa mundong ito, Tama. katanggap-tanggap tayo sa harap ng Diyos. Doon tayo sobrang aaliwin ng ating Panginoon. Sobrang galak natin. Doon tayo magpapahinga na wala, napakasimple ng gagawin natin. Hindi aaliwin tayo ng Diyos. Kasi huwag na tayo gumawa ng anong bagay na natanggap natin sa salita ng Diyos na wala namang kabuluhan na pag-ahandog na yan. Hindi makakatubos ng kasalanan. Hindi makakabayad ng kasalanan ng mga dugo ng mga hayop. Kung anong mga dugo na yan. Kundi ang isang makakatubos ng kasalanan, kundi ang dugo ng ating Panginoon. Amen. Siya ang tunay na magbibigay ng kaligtasan. Magpapatawad. Tumatawad tayo ng mga kasalanan. Sa mga handog, sa susunugin ng mga aing sa mga handog. Patungkol sa mga kasalanan ay hindi ka nalugod. Nang magkagayoy ay sinabi ko, narito ako, pumarito sa palumpon ng aklat, ay nasusulat tungkol sa akin, upang gawin, O Diyos, ang inyong kalooban. Binigay ng mensahe ng Diyos. Kaya tayo mga kapatid, natin sa mundong ito, napaka-bliss, biyaya. Tama. Kasi natagpuan natin ang tunay na kaligtasan. Sa itaas ay sinasabi, mga ain at mga andog na susunugin buo ang mga haing patungkol sa kasalanan, ay hindi mo ibig at di mo rin kinalulugdan mga bagay na iniandog ayon sa kautusan. Saka sinabi niya, narito ako ay pumarito upang gawin ang inyong kalooban. Inaalis niya ang una upang may tatag ang ikalawa. Sa kaloobang yaon, tayo ay pinapaging banal sa pamagitan na magkaandog ng katawan ni Kristo.
na minsan pagpakailan man tayo ay pinagkaloob ng Diyos. Isang katawan na nakay Kristo Jesus. Doon na tayo, mga kapatid. Kasi ang Diyos, yung katawan ng Diyos, ng ating Panginoong Kristo, tayo ay binigyan ng mensahe dito sa lupa at binigyan tayo ng larawan na tayo ay makita natin siya na para tayo ay sumunod sa Kanya. Siya ang nagpapakabanal sa atin, mga kapatid. Amen. Yun yung kailangan natin. Pag nakita natin ang ating Panginoong Kristo, pag tinanggap natin siya na tunay, buong puso, Amen. tayo ay magiging banal. Magpapakabanal tayo dito sa mundong ito. Mhm. Kasi ang ating Panginoon, siya ay naparito sa lupa para tayo ay tularan natin siya. Amen. Hindi siya anumang bagay na nagmamalaki, kundi lahat tayo minahal ng Diyos. Pinakita niya sa atin lahat yung mga gawa ng ating Panginoon. Kung ano ang pinagkaloob ng Diyos. Kung ano ang pinagkaloob ng Diyos na gawin, yun yung gawin natin, mga kapatid. At katotohanan ang bawat saserdote na araw-araw ay nangangasiwa ng patayo at nagaandog ng madalas ng gayoy ding mga ay na hindi makaalis kailan paman ng mga kasalanan. Kailan paman, hindi man talaga makakaalis ng mga kasalanan. Kasi itong mga anong bagay na mga mensahe ng mga tao noon, mga talagang binago ng Diyos ito. Kasi hindi nga ito nakakaalis ng kasalanan. Binago ng Diyos. Kaya gumawa ang Diyos ng isang katawan na para tubusin tayo. Isang handugan tayo sa bawat sa atin. Hallelujah. Lahat tayo tinubos ng Diyos. Pero kung tinubos ka na ng Diyos, hindi mo pa na tinanggap ang kanyang mga mensahe, hindi mo nakita ang tunay na liwanag dito sa mundo, ay mapapaamak pa rin kayo. Kailangan makita natin siya. Kasi tayo, mga kapatid, doon tayo aarap sa ating Panginoon. Kasi tayo ay tinubos niya. Pero kung hindi kayo magbabago sa mundong ito, mga kapatid, kayo ay hindi karapat-dapat aarap sa ating Panginoon. Ang aarap sa ating Panginoon, kundi yung mga banal, mga binabanal niya, ang tunay niyang mga anak. Mhm. Ngunit siya ng makapag-andog ng isang lamang hain patungkol sa mga kasalanan. Magpakailanman ay umupo sa kanan ng Diyos. Diyos. Siya ang umupo. Ang ating Panginoon. Siya. Ang ating Panginoon Kristo. Siya ang tunay na umupo sa kanan ng luklukan ng kaligtasan. Buhat noon ay naghihintay hanggang sa ang kanyang mga kaaway ay maging tungtungan ng kanyang mga paa. Maging tungtungan ng kanyang mga kaaway, maging tungtungan ng Ito kanyang mga paa. sapagkat sa pamamagitan ng isang pag-aandog ay kanyang pinagsakdan. Magpakailan man ang mga pinagpagiging banal.
At ang Espiritu Santo ay nagbibigay ng patuturin naman sa atin sapagkat pagkasabi niya na ito ang tipang gagawin ko sa kanila pagkatapos ng mga araw na yaw. Sabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang puso at isusulat ko rin naman sa kanilang pag-iisip. Itong mga kautusan ng Diyos, isusulat sa ating mga puso at sa kaisipan. Kasi, pag natanggap natin itong mensahe, napakinggan natin itong mensahe, ito ay isinusulat na ng Diyos sa ating puso, sa bawat isa sa atin. Kaya pag natanggap natin ang mensahe ng Diyos, itatak na natin sa puso. Kasi nakasulat na yan dyan sa puso natin eh. At sa kaisipan. Yun yung kailangan natin mga kapatid. Huwag natin burahin pa. Kundi lagi nandito, nakarecord. Nasa puso natin nananatili mga kapatid. At ang kanilang mga kasalanan at kanilang mga kasamaan ay hindi ko na alalaanin pa. Hindi na aalalahanin pa ng Diyos ang mga ginagawa ng kasalanan ng mga tao. At kung saan may kapatawaran na mga ito ay wala ng pag-aandog na patungkol pa sa kasalanan. Wala na pag-aandog. Wala na. Kahit anong bagay na gawin nyo pa sa mundong ito, sa panahon natin mga kapatid, kahit ilang andog pa kayo, hindi na kayo nabibilang. Hindi na kayo napapatawad sa Diyos. Mas lalo pa nadadagdagan ang kasalanan nyo. Kasi hindi kayo sumusunod sa salita ng Diyos. Amen. Itinatak na sa atin. Ibinigay na ang mensahe ng Diyos. Isinulat na sa atin puso at isipan. Pero kung gagawin pa ng mga tao, wala, hindi kayo kabilang sa karya ng Diyos. Patuloy kayo nagkakasala, mga kapatid. Kasi hindi na kayo aalalahanin pa ng Diyos. Sige lang. Kasi binigay na sa atin ang katotohanan. Ba't aalalahanin pa kayo ng Diyos? Kung hindi man kayo tumatanggap ng mensahe ng ating Panginoon. Hindi kayo aalalahanin ng Diyos, mga kapatid. Kaya tayo ay kailangan natin manatili tayo sa ating Panginoon sa mensahe. At ang kanilang mga kasalanan ay kanilang mga kasamaan ay hindi ko na aalalahanin. Mga kapatid, yamang may kalayaan ngang makapasok sa dakong banal sa pamagitan ng dugo ni Jesus. Sa pamagitan ng dugo ng ating Panginoon, tayo ay makakapasok sa karya ng Diyos. Sa banal na karya ng ating Panginoon. Kasi doon tayo mamamagitan sa ating Panginoong Kristo. Siya ang tunay na daan sa kaligtasan, mga kapatid. Kung wala kayo sa ating Panginoong Kristo, kayo ay walang dadaanan. Wala kayong dadaanan. Kung binabypass nyo ang ating Panginoong Kristo, kayo ay magnanakaw. So yan. Kasi kaya hindi kayo dumadaan sa Kanya. Siya pintuan. Siya ang pintuan. Amen. Ang ating Panginoong Kristo. Tama. Magnanakaw ang hindi dumadaan sa pintuan. Amen. Maraming nagbabypass sa ating Panginoon. Panginoon. Totoo yan. Yun yung tunay na
hindi na binigyan ng pagkakataon ng Diyos Panginoon. na matagpuan pa Kuan mo nila. ang Diyos. Matagpuan pa nila ang Yes. kalikasan. Kasi hindi dumaan sa pintuan. Tama. Hindi Amen. sumadaan sa Amen. pintuan. Yes, Lord. Tayo ay pinakita ang liwanag ng Diyos. Kaya tayo ay napakabiyaya. Tama. kapatid. Mm. Patuloy tayo. Mhm. Kaya patuloy tayong ginagabayan ng Diyos na tayo ay sama-sama at nagpupuri sa Kanya Amen. at Amen. ikalat natin ang mensahe ng Sahig. katotohanan. Kaya napakadakila ng ating Panginoon. Minahal niya tayo sobra. Hindi tayo iniiwalay niya. Kasi tunay niya tayo mga anak. Pero yung mga tao, mga piling sarili nila, hindi sila karapat-dapat sa ating Panginoon. Maraming tao dito na titingin sa karamihan, titingin sa mga dako na pinagtitipunan. Ang kailangan nating tingnan, ang mensahe ng Diyos. Ikaw ba ay katanggap-tanggap sa salita ng Diyos? Hindi nakikita mga kapatid. Kaya tayo mga kapatid, tumingin tayo, itutok natin ang ating paningin sa salita ng Diyos. Amen. Huwag tayong Amen. titingin sa anong bagay na sa paligid. Huwag tayong titingin sa mga sinasabing simbahan maganda. Mhm. Huwag tayong titingin sa anong bagay na mga ganon. Kasi tayo, tinitingnan natin, hinahanap natin ang tunay na kaligtasan. Tasan. Totoo yan. Kasi yung dako, hindi man tayo may liligtas. Amen. Hindi tayo Amen. maligtas. Tama, yung lugar. Yung lugar na yan, hindi tayo maligtas. Amen. Kahit gaano pa kaganda Ganda. ng pinagsisimbahan nyo. Kahit gaano pa kagaling na mga ngaral sa inyo. Mhm. Totoo yan. Hindi katanggap-tanggap sa ating Panginoon. Kasi ang paningin nyo sa katotohanan, napakababa. Mhm. Baliktad mga kapatid, mga tao. Kaya tayo mga kapatid, napaka-biyaya natin sa bawat isa sa atin. Kasi pinatagpuan natin ang tunay na liwanag sa ating Panginoon. Amen. Yung tunay na kaligtasan. Isang kaligtasan lang natin. Sa pamamagitan ng daang bago at buhay na kanyang itinalaga sa atin. Sa pamamagitan ng tabing sa mga katuwid. Bagay siya ay kanyang laman. At yamang may isang dakilang saserdote na pangulo sa bahay ng Diyos. Tayo'y magsilapit na may tapat na puso sa lubos na pananampalataya na ang ating mga puso na winisikan mula sa isang masamang buti, winisikan sa isang masamang buti. Kaya tayo mga kapatid, doon tayo mag-iingat. Masamang buti, mag-ugasan ang ating katawan ng dalisay na tubig. Maugasan ng dalisay na tubig, yung banal. Kaya tayo mga kapatid, kailangan natin magpaugas na ating ingatang matibay ang pagkakilala ng ating pag-asa upang huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang mangako. Tapat ang nangako. Sapagkat tayo mga kapatid, kailangan natin yung mga puso natin tapat sa ating Panginoon. Pag nangako tayo, nangako. Pag sinabi natin kung tapat tayo sa Panginoon, kailangan maging tapat tayo sa Panginoon. Huwag tayong palinglang sa bagay na maggawa ng diablo. At tayo'y mga
mga titinginan upang tayo'y mga udyok sa pag-iibigan at mabubuting gawa. Kailangan ano tayo mga kapatid sa tunay na magawa, pagmamahal, mag-share sa anong bagay na ikagaganda ng ating sa ating pagpakabanal sa bawat sa atin. Amen. Na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mga ngaralan sa isa't isa. At lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Hindi wag tayo maya sa ganitong mga gawain. Kasi ito yung mga ng mga tao ngayon sa sanglibutan. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkasala, pagkatapos ng ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan ay wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan. Ito, wala na matitira pa sa anong bagay na pagkasala. Minsan ang naliwanagan. Na tayo ay tunay na tatanggapin natin ang liwanag ng mensahe ng Diyos. Napakaganda mga kapatid. Kung di isang kilakilabot na paghihintay sa pag-uukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Ito ang kailang kilabot-kilabot. Nakakatakot. Mga tao ngayon hindi matatakot sa sa makamundong mga gawain. Tama, totoo yan. Patuloy sila. Hindi sila kahit marinig nila ang mensahe ng Diyos, Gawin pa rin nila. babaliwalain nila. Babaliwalain nila to. Kasi masaya sila dito sa mundo. Gawin pa rin nila. Masaya. Mga kalayawan. Tama. Yun yung kasayaan nila dito sa sanglibutan. Hindi tayo naririnig natin ang mensahe ng Diyos, tayo ay takot na takot. Amen. Amen. Na mapunta tayo sa impyerno. Kasi itong apoy na to, ito yung susunog. Ito ang lalamon sa mga Tama. kaaway Totoo. ng Diyos. Yung mga pabalang umaarang sa katotohanan. Ito ang ibibigay sa kanila ng ating Panginoon. Ang mga magpawalang alaga sa kautusan ni Moises sa patutuo ng 2-3 saksi ay mamamatay na walang awa. Kung hindi kayo maniniwala sa patutuo ng ating propeta ng Diyos, ay kayo ay bibigyan ng walang hanggan na kamatayan. Mamamatay na walang awa. Mamamatay kayo na walang awa. Kaya tanggapin niyo, maniwala kayo sa mga mensahe ng ating Panginoon. Kasi ngayon, hindi niyo pa mararamdaman yan. Katakot-takot mga kapatid. Ang kaluluwa natin, yun yung mag-iirap. Itong laman natin, mag-iirap din. Kasi sa pagsasamahin natin, ito ng Diyos eh. Kaya tayo mga kapatid, kailangan natin, ingatan natin, pinapaingatan nga sa atin, itong katawan natin ng Diyos. Amen. Na huwag madungisan, huwag masaktan, pinapaingatan ng ating Panginoon. Kasi ito, muli niyang bubuhayin to sa kabilang buhay natin. Gagawin niya to ng perfect na katawan. Lilinisin niya to. Yung wala ng kasalanan. Kaya ingatan natin mga kapatid.
ganoon kayang higpit na parusa sa kanila. Ninyo ang iatod na naukol doon sa yumurak sa anak ng Diyos at umaring di banal sa dugo ng tipan na nagpapanal sa kanya at umalipusta sa espiritu ng biyaya. Wala siya. Talagang papairapan siya ng Diyos. Sapagkat ang ating nakikilala yaong nagsabi, akin ang pag-iiganti. Ako ang gaganti at muli uukuman ng Panginoon ang kanyang bayan. Muli niya uukuman ang itong bayan. Itong bayan, itong mundo ito. Uukuman muli niya to. Kasi sa sobrang kasalanan ng mga tao dito. Darating mga kapatid, hindi natin alam kung kailan. Darating ang pag-uukom ng Diyos muli. Kaya lagi tayo nakahanda mga kapatid. Huwag natin pansinin mga makamundong mga anong bagay sa mundo. Yun yung kailangan natin mabago sa bawat isa sa atin. Na kailangan tumabang tayo sa sanglibutan. Kaya yun yung lagi kong sinasabi ng kapatid. Sa iniiling ko sa ating Panginoon na mabago lahat ang pananaw ng tao. Kakilakilabot na bagay ang maulog sa mga kamay ng Diyos na buhay. Dadapwat alalahanin ang mga nakaraan araw na sa mga gayaon. Pagkatapos na kayo ay maliwanagan, ay nangakatiis kayo ng malaking pakikilaban ng mga pagbabaka. Nauna-una ay naging isang katawa-tawa dahil sa mga pagkasipayo at gayon din naman sa kahirapan at sa ikalawa ay naging kasama niya mga inaring gayon sapagkat kayo'y nag-aabag sa mga may tanikala at tinanggap ninyo ng buong galak ang pagkaagaw ng inyong pag-aari. Palibasay ay inyong nalalamang mayroon kayo sa inyong sarili na isang pag-aaring lalong mabuti at tumatagal. Huwag nga ninyong itakwil ang inyong pagkakatiwala na may dakilang gantimpala. Huwag natin itanggi, huwag natin bitawan ang pagkakatiwala natin sa katuwanan. Sapagkat kayo ay nangangailangan ng pagtitiis upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos ay magsitanggap kayo ng pangako. Kaya tayo, kung mapagtiis tayo, may matatanggap tayo sa ating Panginoon. Kaya magtiis. Magtiis tayo mga kapatid. Kasi pag hindi tayo nagtiis, wala tayong matatanggap sa Diyos. Tama. Kasi itong pagtitiis natin, may kapalit sa ating Panginoon. May pagtitiis. Kaya sobra napakibiyaya natin sa bawat isa sa ating kapatid. Napakaganda ng pangako ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya yun yung kailangan natin, pagtiis sa pagpapagal sa bawat isa sa atin. Kasi may kapalit sa atin. Totoo yan. Tunay na kagalakan. Tatanggap tayo sa Panginoon.
Kung parito ay darating at hindi magluluhat. Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. At kung siya ay umurong ay hindi kalugdan ng aking kaluluwa. Kaya yung mga kapatid, lagi tayong lalapit sa ating Panginoon. Amen. Yung mga mananampalataya, magtiis tayo. O anumang bagay, pagtiisan natin mga kapatid. Ngunit tayo ay hindi doon sa mga nagsisisibalik sa kapahamakan, kundi doon sa mga may pananampalataya sa kaliligtas ng kaluluwa. Doon tayo sa may kaliligtas ng kaluluwa. Doon tayo, mga kapatid. Napakaganda ng pangako ng Diyos sa bawat isa sa atin. Yun yung iwasan natin ng bagay na ilig ng laman dito sa mundo. Kung ano mayroon tayo, masaya tayo mga kapatid. Pasalamat tayo sa Panginoon. Amen. Kaya yun yung lagi natin isa sa puso, yung mga pangliling lang ni Satanas dito sa mundo, wag natin tanggapin. Amen. Wag natin tanggapin kahit anong bagay na pangliling lang ni Satanas. Amen. Para si Satanas kasi mangwasak. Kaya ingatan natin ang ating puso. Huwag tayong magpapadahil. Manatili tayo sa salita ng Diyos. Amen. Kahit anong mga pagsubok natin, tiisin natin mga kapatid. Okay, hallelujah. Praise God, tayo ay yung laking ma-share sa bawat sa atin, sa mga manunood sa live. Amen. Mabiyaya kayo sa gabing ito mga kapatid. Araw-araw gabayan kayo ng Diyos. Okay, muli tayong papatuloy ang ating pastor sa ating mensahe sa salita ng Diyos. Tinatawagan ko natin. Amen. Praise the Lord. Tayo nagpapasalamat sa ating Panginoon. No? Ito yun, sabi ng ating kapatid. Maganda po ang kanyang mensahe. No? Nalinaw doon na minsan ka nang pag naliwanagan ko na, binigyan ka na ng liwanag. Kasi si Christ talaga ang daan ng kaligtasan. Hindi kayo makaroon sa Ama maliban sa Kanya. Amen? At kung i-bypass nyo si Christ, maniwala lang kayo doon sa Ama, hindi pwede. Kasi si Christ nga I am the way, the truth, and the life. Amen. There is no man to the Father except me first. Yan sa ibig niya sabihin. No? Sabi niya, siya muna. Siya mo. Amen? Kasi hindi ka makakapasok sa bahay kung hindi ka dadaan ng pintuan. Amen. No? Tama nga, sabi nga ni Brother Rando, kung i-bypass nyo, hindi kayo ang anumang tao na hindi dumaan sa pintuan, sabi ng Biblia, ay magnanakaw. Amen. Amen? At nakita natin, no, napakaganda ng delivering ng ating kapatid, ng kanyang mensahe. At alam natin na dumaan siya sa mga pagsubok, no? Pero nabasa nga niya kanina, yung mga may pagtitiis. Amen. Na mayroong paggaganti, no? Na tiis siya, hindi siya nagmamadali. Kasi minsan kasi, kung mayroon tayong pagsubok, natataranta tayo Hindi na natin kaya tiisin. Amen? Amen. Kasi ang pagsubok, yan yung nagpe-pressure ng ating buhay. Ako'y nagpapasalamat ay God answer prayer. Nanalangin nga ako na itong ating kapatid ay mabigyan ng trabaho. Ngayon ay nag-chat mismo ang aking kapatid na siya ay kailangan ng tao ngayon ay sa Tracy siya. Ngayon, amen? At makikita natin mamaya mag-usap kami ni Brother. Ano ang pangalan, Brother? Sedi po. Ha? Sedi. Si Brother City, sana hindi lang ito ang ating ang kanyang siguro nagiging way lang
ng kanya. Minsan kasi may mga bagay sa paglapit ng Panginoon na hindi natin nakalain na may mga pamaraan ng Diyos ba na paano kanya tawagin Amen. na hindi natin iniisip yon. Tama? Amen. Na pwede yung way yan dahil kaya nga siya napunta rito dahil siyempre may kailangan na ano, pero yun yung way ng Diyos para makatagpo niya ang Panginoon. Tama. At makita natin na ang sabi nga ng Bible, no, kunti lang naman to kasi sa linggo may pagmi-meeting tayo. Ayusin natin ang program sa first week ng August. Pupunta po sila si Pastor Don. Sana present tayo lahat. Pwede mo si Brother Henry. No, sila Pastor Don ng linggo, sila first week ng linggo. At hindi lang kasunod yon, may kasunod pang pastor na pupunta rin dito ng mga kapatiran. At siguro kung may time kayo mga kababayan, pwedeng malinis-linisan natin ang ating church, no, ating pinagdausan at titingnan nila kung ano yung maitulong at ibang pastor na itong magawa na ito, no, at makita na maging maayos. At ang kailangan yung instrument niya, sabi nga niya kay Pastor Berman nga na mayroon daw na ano, kasi yung keyboard daw na ano, inugasan nung anak niya, sira. Na yun sana ibigay. Hindi na gumagana. Ngayon, mayroon namang magdodonate at mga instrument, mga kabataan. Si Aaron ay lagi na rin mag-atin sa linggo. Kaya sabi ko kay Brother Paul, maaga ka magising kay meron kang part of responsibility of i-chat mo sila si Sam, i-chat mo mga kabataan. Kasi sa Sabado, bala ko sa linggo mag-meeting muna. Kasi yung mga kabataan, pwede rin makasama si Brother CG kung kasi makakatrabaho na ito. Pwede naman niya i-request kung linggo, magdi-diop. Kakapagod mo ng diop. Duty ka, puyat, di ba? Minsan na request ka, diop pa, sabi mo, linggo, pwede ba ako? Sa officer. Kasi pag tungkol sa mga church naman ay priority yan. Dalawa kasi ang option niya, pinagpili ako, pinagpray ko kung saan ka. Dalawa po silang nag-offer. No, bahala lang kung saan mas maganda. Yun ang ating Panginoon. So, baka bukas, no, ano ka. Tapos, pag-pray rin natin yung Sister Bina na sana manumbalik na at ang ministry ni Brother Ando, alam ko sinubok siya ng Panginoon. Amen? Amen. At alam ko na, ano sabi nga ng Bible sa 16 ng Proverbs? Basahin niya natin, kapatid. Gusto ko doon sa mababaw na Tagalog lang. Proverbs 16 verse 1. Ang sabi ng Panginoon, kunti lang ito, tapos mag-pray na tayo. Ito na naka-verse. Nasa tao ang pagplano. Kanya. Nasa atin daw ang pagplano. Ngunit, ang Panginoon ang nagpapasya kung magaganap ito o hindi. Tama? Malinaw ba? Sabi ng Bible? Amen. Amen. Sa Kawikaan 16. Inakala natin na tama ang lahat ng ating ginagawa. Minsan akala natin ito na yung tama. Ito na yung na nakikita natin na mayroong pag-asa sa buhay. Amen? Akala natin tama. Ngunit, ang Panginoon lang ang makakapaghusga kung ano talaga ang ating motibo. Amen. Amen? Amen. Akala mo yung motibo mo ay ang Diyos lang nakakaalam sa motibo mo talaga. Kahit sabihin mong ito, gusto ko, ito, ganyan ko. Pero ang motibo mo, sabi niya, alam po ng Diyos yan. Sa 3, ipagkatiwala mo sa Panginoon ang lahat ng inyong gagawin at magtatagumpay ka. So Amen. lahat ng ating ginagawa, ipagkakatiwala natin sa Panginoon. Kahit yung negosyo mo, kahit pangit yung isda mong paninda, pag ipagkatiwala mo ng Diyos yan, ubos siya. Amen. Amen. Di ba? Nag-isyo ako? Amen. Kahit yung paninda mo, kung titingnan sa ibang mismo ikaw yung nagtinda na
Kaya pag ako nagtitinda ako, naghahanap buhay din ako, lagi kong iniisip, Panginoon, bahala ka na dyan. Binigay ko sa Kanya. Pero sa tingin ko, nagdududa ako, mabibinta ka ito. Di ba? Pero lagi ko iniisip, Panginoon, bahala ka dyan. Minsan nagmumurmuring pa Sister Berly, ano dito, tingnan mo? Ano ito? Wala na. Pero pag ipagkatiwala mo sa Diyos yan, ubos yan. Bakit? Sabi nga dito, ipagkatiwala mo sa Panginoon at lahat ng iyong gagawin at magtatagumpay ka. Amen. Amen? Amen. Sabi niya, ang lahat ay nilikha ng Panginoon na mayroong layunin. Tingnan nyo ha? Ang lahat ng bagay nilikha ng Panginoon na mayroong layunin. Mayroon siyang layunin. Tama. Kahit na nga ang masasama, may layunin. Tama. May layunin siya. Itinalaga sila para sa kapahamakan. Di ba? Amen. Paano magkakaroon ng kaligtasan kung walang napapahamak? Tama ba? Amen. Amen. Kailangan mayroong comparison. Parang isang pelikula, hindi ka matatawag na bida o nagtatagumpay. Walang napakapangit sa isang istorya kung walang kontrabida. walang naiinisan, walang nagagalit. Amen? Tama. Amen. Lahat po ay may layunin sa lahat ng ating Panginoon. So lahat ng ating mga pagsubok sa buhay, may layunin ang Diyos yan. Bakit? Gusto ng Diyos ililitaw. Kaya nga sabi ni Terdy, bakit lagi kang napapanood sa YouTube pa paano manguha ng ginto? Kasi tinitingnan ko ang ginto. Sabi nga, may nabasa akong libro dyan eh. Ang ginto, pero hindi ako, sabi niya, yung wala pa talagang mundo daw, ay ang lahat ng bato ay, ang sabi nila, alikabok lamang ito sa, tawag nito, kalawakan. No? Sa universe. At kasama yung mga ginto. At yung nabuo ang mundo, pero malinaw naman natin sa Genesis, nabuo ang mundo sa pamagitan ng salita ng Diyos. Amen? Amen. Nalikha ng Panginoon. Pero sa science, sabi na, nabuo doon parang Big Bang. Kaya nga yung mga bagay daw, yung ginto na yan, galing talaga yan sa kalawakan. Kaya una yung bumulusok na buo. Kasi mabigat ang ginto sa lahat ng metal eh. Tama? Kaya lumulubog yung ginto. So makita natin, napakahirap pala hanapin yan. Magpala ka muna, maghukay ka muna, magdurog ka muna. Tapos, susunugin mo pa, bidikdikin mo pa, durugin mo pa para matanggal yung dumi. Amen? Ganun pala ang pagsubok natin. Kaya nga, titingnan talaga ng Diyos kung ano talaga motibo mo Amen. sa Kanya. Doon malalaman sa pagsubok kung ano talaga motibo mo sa Kanya. Kung ang motibo mo sa Kanya, mamatay at mabuhay, sa kay Kristo pa rin. Amen. Amen. Yon, ibig sabihin po noon, katulad kay Abraham, sabi niya, ihandog mo yung anak. Amen? Nung inandog ang kanyang anak, na pinakamamahal niyang anak, ibinigay ni Abraham. Nakita ng Diyos na ang motibo ni Abraham na mas mahal niya ang Panginoon. Amen. Amen? Kaya nga, sabi nga, titingnan natin na ang buhay natin ay napakasimple lang. No? Napakasimple lang. Naalala ko sa post ko, mga kamag-anak ko nagpo-post nung walang matay, walang namatay, ang kanta nila, Bed of Roses. Ang kanta nila tungkol sa pag-ibig sa mundo. No? Pero nung namatay na, ang pinapatugtog doon sa kanilang post, doon sa libingan, still. Di ba? Pag may namatay na, still na. When the ocean rise and thunders roll. Yun ang kinanta. Pero nung wala buhay pa, malakas pa, aba, tungkol na sa pag-ibig sa sanlibutan. Yung mga kanta na yan, pag-ibig sa sanlibutan yan, hindi sa pag-ibig sa Diyos. Pero nung pinost na nila,
may namatay na, still na. Lord, na nakaganyan na yung post. Pero nung wala pang namatay, ipinopost, binabalandra pa ang red horse. Tama ba yun? So now, huwag nating hintayin. Huwag nating hintayin na ang mga bagay. So, mga kapatid, sa linggo, tapos natin kumain, ay mag-meeting tayo, sama mga kababaihan, lahat tayo, mga bataan. Sa Sabado, may practice po. Sa Sabado. So, may practice. Tingnan natin mga kabataan. Sana maganda ang panahon sa Sabado ng hapon. Kahit pagod ako, kahit pagod tayo, pagdating sa Panginoon, hindi tayo manghihimagod. Amen. Diba? Dapat mayroon tayong kasiyahan. Amen? Tayo magsitayo mga kapatid. Tayo manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa gabing ito, ikaw po'y nagbibigay ng aming inspirasyon. Salamat ng iyong mga salita. Ginamit mo ang aming kapatid, Lord, na alam namin ang kanyang mga pagsubok na yan ay mayroong kapalit, Lord, na sa ibang pages ng istulan ng isang aklat ay mayroon ng liwanag na makikita pagkatagumpay sa buhay. Ma, pagpalain mo, Lord, ng aming kapatid, na si Brother Ando, na naman mga struggling na dumaan sa kanyang buhay. Alam namin, Lord God, na siya naninindigan sa iyo, Lord God. At alam namin, Lord, ang kanyang may bahay, si Sabina, sana makasama na namin. At alam namin, Lord God, siya may binhi ng iyong pagkaanak. Siya mo iyong anak, Lord God, ang kanyang si Sam, si Dindin, kaya nga si Brother Dindin, kaya nga dinala mo siya dito. Alam namin, alam ko, Lord God, na may layunin ka sa kanya, O Diyos. At ganoon din, Brother Aaron, Sister Arcel, Lord, alam ko, manumbalik na sila. Lord God, naririto at mga sila Sister Annabel, Brother Oni, Lord, ikaw na po ang bahala sa kanilang buhay, sa kanilang pamilya. Ingatan mo po sila. O Lord God, ano mga bagay na may mga pagkukulang sila, alam namin na sapat ang kapangyarihan ng dugo ng iyong buktong na anak upang matakpan ang kanilang pagkakamali. At darating ang panahon na mayroong pagsisisi at sa kanilang puso, kanilang buti, at magiging maliwanag na sa kanilang buhay. At ganoon din kanyang mga anak, ingatan po, Lord God, ng mga anak nila, Sister Annabel. At ganoon din ang aking pamilya, Lord God, ikaw po ang mag-ingat sa aking mga kapatid, Lord God, nasa probinsya, sa aking magulang, mga kamag-anak namin. At ganoon din, Lord God, ikaw po ang Diyos, ang nakakaalam sa lahat. Maraming po salamat, O Diyos, sa tanging pangalang Kristo Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. God bless mga